Dahil nabulaga nga sila sa inilabas na video ni Senator Amy Marcos, ngayon ang minority gustong ipabura ang video na yan. Pero sa ngayon, sa mga oras na ito, kalat na yan. O ito, panoorin po natin kung paano magalit si Zubiri at si Soto. Bakit nag-iiyak kayo? Sabi ni Senator Marcoleta, huwag naman kayong balat sibuyas. O ito, ang pinagyayaw-yaw ng mga senador na to matapos mapanood ang video. Fellow colleagues here, walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus, Madam Chair? I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Before I recognize the former Senate President, may I ask the former Senate President, Senator Zubiri, is that transformed into your motion? Yes, that's a motion. That is your motion. That is a motion, Madam. Yes. So before we act on your motion, may I hear first from the Minority Leader Thank and you. then Senator Tulfo? Yes. Is it a Thank you, Your manifestation Honor. or a motion as Thank you well? very much, Your Honor. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Itong mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need.
Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change, amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may kumbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano pa yan Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Hindi ko binanggit As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamahin kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Yes. Madam President. Thank you very much. Bidang-bida si Senator Soto dyan sa video Kung sasabihin nila fake news,
Di nga, kasi hindi pumabor sa inyo ang video, kaya ganyan makapag-react dyan sa Senado. Yun nga lang, maraming nakapanood niyan. Tama lang yan. Kung totoo man ang video na yan, na may plano nga sila tungkol dyan sa term extension, eto, hindi matutuluyan. Nabuking ang plano di umano nila ayon dyan sa video ni Senator Amy Marcos na inilabas. Huwag kayong balat sibuyas. Ayon kay Senator Marcoleta, nag-iiyakan agad tong ibang senador ha. Gusto pa nga ipabura nila yung video na yan. Yang video na yan kanina sa Senado habang naka-live at yung naka-live din sa ibang media. Abay, ang daming nakapanood niyan. Bidang-bida si Soto, si Dunyor, at si Risa Ontiveros. Lumabas din sa video na yan. Ayun yung pa yan. Kayo na naman yung pinag-uusapan. At ang taong bayan naman, matatalino naman ang taong bayan kung totoo ba o hindi yan. Kanino ba dapat silang maniniwala? Maniniwala ba kay Senator Amy Marcos? Pero huwag kayong mag-alala. Masyado kayong kinakabahan na. Ang mga Duterte supporters man, hindi lahat naniniwala kay Senator Amy Marcos. Kaya, itong video na to, baka hindi kayo makatulog ha. Iyakan na. Parang stress na stress kayo ngayon ha. Daming problema ng bagong minority ha. Yung iba dyan, gusto palitan na agad yung Senate President. Yung iba dyan, ay stress na rin dahil sa mangyayaring investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Yung iba dyan ay karamihan sa kanila natanggal sa pagiging chair ng committee. Naku po. Kaya na-hurt sila kanina. Walang iyakan, maglabas din kayo ng video at ang tao magdesisyon kung yan ay totoo o fake news. Fake news yan, fake news yan. Kung fake news yan, si Senator Amy Marcos naglabas niyan. Kasuhan. Yung mga vlogger nga kung naglabas ng fake news, kinakasuhan. Si Senator Amy Marcos, sa Senado pa inilabas ang video na yan. Kasuhan. Ang tanong, kaya nyo bang gawin yan? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.